Emilio Aguinaldo, Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas. Si Emilio Aguinaldo ang kauna-unahang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na itinatag sa Malolos, Bulacan noong January 23, 1892. Sa gulang na 17 taon ay naging kabesa de barangay si Emilio, mas kilala sa tawag na barangay chairman sa ngayon. Pagkatapos nito ay naging kapitan munisipal siya ng Kawit, Cavite. Si Emilio Aguinaldo ay pinanganak sa Kawit, Cavite noong March 22, 1869. Ang kanyang mga magulang ay sina Carlos Aguinaldo at Trinidad Sami. Pampito siya sa 8 magkakapatid. Matapang si Emilio at buo ang loob. Malaki ang kanyang pagnanais na maitaboy ang mga Kastila paalis sa bansa. Itinatag ni Emilio Aguinaldo ang Republika ng Biak na Bato noong November 1, 1897. Siya ang naging pangulo at kalihim na panlabas naman si Andres Bonifacio. Huling buwan ng 1897 ay nagkaroon ng kasunduan sa Biak na Bato ang mga Pilipino at mga Kastila upang wakasan na ang digmaan. Sa kasunduan ay tinatapon si Emilio Aguinaldo sa Hong Kong kasama ng 25 pinuno ng kanyang pamahalaan noong December 27, 1897. Tinatag niya ang pamahalaang diktatorial noong March 24, 1898 at noong June 12, 1898 ay pinahayag niya ang sarindang ng Pilipinas at ang unang pamahalaan sa Kawit, Cavite. Dito unang nakilala ang bandera ng Pilipinas. Ito ay dinisenyo ni Aguinaldo at tinahi ni Marcela Gonzalo sa Hong Kong. Sa okasyon ding iyon ay unang narinig ang pambansang awit na isinulat ni Jose Palma sa Castilla at nilapatan ng musika ni Julian Felipe. Namatay si Aguinaldo noong February 6, 1964 dahil sa katandaan. Siya ay 75 taong gulang. Manuel L. Quezon, unang Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth. Si Manuel L. Quezon ang isa sa pinakadakilang leader ng bansa. Higit siyang kilala bilang unang Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth at ama ng wikang pambansa. Si Manuel L. Quezon ay panganay na anak ni Lucio Quezon at Dolores Molina. Pinanganak siya sa Baler, Tayabas noong August 19, 1878. Parehong mestizo at mestisa ang kanyang mga magulang na taga Maynila. Kaya naman mababakas sa kanya ang pagiging mestizo. Una siyang naglingkod sa pamahalaan sa isang bayan ng Mindoro. Nagkaroon ng halalan at si Manuel Quezon ang nanalong pangulo laban sina Aguinaldo at Gregorio Aglipay. Natapos ang panunungkulan niya bilang pangulo noong 1939, ngunit nagpatuloy siya sa panunungkulan dahil sa susok sa saligang batas ng bansa. Ang Pangulong Quezon ay kinilala bilang ama ng katarungan, panlipunan at sinasabing henyo ng politika sa kanyang panahon, bilang pagdakila sa kanyang isinunod sa kanyang pangalan ang Quezon City at Quezon Province. Sa Estados Unidos sa siya binawian ng buhay noong August 1, 1944 sa sakit na tuberculosis. Jose P. Laurel Sr., Pangulo ng Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Hapon. Si Jose P. Laurel ay pinanganak sa Tanawan, Batangas noong March 9, 1891. Ang mga magulang niya ay sina Sotero Laurel Sr. at Jacoba Garcia. Nag-aral siya sa pamantasan ng Pilipinas ng abogasya. May angking katalinuhan, agad siyang nakapasa sa bar examination noong 1960s. Nagpatuloy siya sa pag-aaral at natamo niya ang Master of Law mula sa Eskwela de Derecho noong 1980. Kumandidato siya sa pagkasenador noong 1925 at nanalo. Sa pagiging katulong ng mahistrado ng Korte Suprema, nagningning ang pangalan ni Laurel. Ginampanan niya ang kanyang tungkulin ng buong katapatan at mayroong karangalan. Hinirang siya ni Manuel L. Quezon na maging kalihim ng katarungan o Secretary of Justice. Nangyari ito noong December 1941 bago pa man sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sergio S. Osmeña, ikalawang Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth.
Si Sergio S. Osmeña ang ikalawang Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth. Bagamat tumanggi siya maging Pangulo nang matapos na ang kilawang panunungkulan ni Manuel L. Quezon, naging Pangulo pa rin siya ng bansa. Marahil ay itinakda na ng tadhana na makapaglingkod siya sa bansa. Si Sergio Osmeña, na lalong kilala sa tawag na Sir King, ay isinilang sa lungsod ng Cebu noong September 9, 1878. Ang kanyang ina ay si Juana Suwico Osmeña. Sa kanyang kabataan, ay kinakitaan na agad ng kakaibang katalanuhan si Sergio. Kaya naman ipinasya ng kanyang mga magulang na sa pribadong eskwelahan siya ipasok. Itinuring siyang pinakamatalinong estudyante sa seminaryo ng San Jose sa Cebu. Siya rin ang pinakamahusay nang magtapos siya sa San Carlos University. Pagkatapos, dito'y sa Kolehiyo San Juan de Letran sa Maynila na siya nagpatuloy ng pag-aaral kung saan niya tinapos ang Bachelor of Arts. Isa siyang valedictorian ng magtapos. Noong February 6, 1906, ay nanalo siya bilang gobernador ng Cebu. Nang itatag ang Partido Nacionalista, ay naging membro siya nito at naging tagapagsalita. October 20, 1944, ay nagbalik si Osmeña sa Pilipinas kasama si General Douglas MacArthur at mga Pilipinong general sa paglulunsad ng makasaysayang Red Beach sa Palo, Leyte. Nang muli magkaroon ng halalan noong April 23, 1946, natalo siya ni Manuel Rojas. Pinagkaloob na naman siya ng titulong Doctor of Laws, honoris causa ng 3 universidad. Ang mga ito ay ang University of San Carlos, University of Southern Philippines, at ang University of Santo Tomas. Manuel A. Rojas, huling Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth at unang Pangulo ng ikatlong Republika. Si Manuel A. Rojas ang huling Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth. Idinaos ang huling halalan sa ilalim ng Pamahalaang Commonwealth noong April 23, 1946. Naglaban sa pagkapangulo sina Sergio Osmeña at Manuel Rojas. Nanalo si Manuel Rojas bilang Pangulo at si Elpidio Quirino sa pangalawang Pangulo. Ang dalawa ay nanumpa sa katungkulan noong May 28, 1946. Si Manuel Rojas ay isinilang ni Rosario Acuna sa Capiz noong January 1, 1892. Ang kanyang ama ay si Gerardo Rojas. Nag-aral si Manuel Rojas sa Paaralang Bayan ng Capiz, ngunit dahil may kaya ang kanyang mga magulang, nagawa siyang pag-aralin ng mga ito sa Manila High School. Nakapag-aral din siya sa Hong Kong, ngunit maikling panahon lamang. Nagbalik siya sa bansa at nag-aral ng abogasya sa Universidad ng Pilipinas. Naging top-notcher sa bar exam si Manuel Rojas noong 1913. Ang kanyang makulay na karera bilang politiko ay nagsimula sa pagiging konsehal sa kanilang bayan sa Capiz. Naging gobernador siya at nang matapos ang kanyang termino, ay naging kinatawan naman sa Pambansang Asembleya noong 1922. Naging tagapagsalita siya sa mababang kapulungan o Congress mula 1922 hanggang 1923. Patuloy na sumulong ang kilusan para sa pagkakaroon ng kalayaan ng Pilipinas. At noong 1932, muli silang nagbalik sa US. Naging kalihim ng pananalapi si Rojas sa panahong ang Pangulo ng bansa ay si Manuel L. Quezon. Naging chairman siya ng National Economic Council at National Development Company. Maaalala si Manuel Rojas sa kanyang panunungkulan bilang isang Pangulong nagsikap na mapaunlad ang kabuhayan ng bawat mamamayan at nagsikap upang ang mga Pilipinong pinaghinalaang taksil sa lipunang noong panahon ng Hapon ay ganap na mabigyan ng kapatawaran. Namatay siya sa atake sa puso noong April 15, 1948
habang nagtatalumpati sa Clark Air Base, Angeles City. Namatay siya sa gulang na 44. Elpidio R. Quirino, ikalawang Pangulo ng ikatlong Republika. Si Elpidio R. Quirino ang pangalawang Pangulo si Pangulong Manuel Rojas. Nang mamatay si Manuel Rojas sa atake sa puso, siya ang pumalit na Pangulo. Nanumpa siya bilang Pangulo noong April 17, 1948. Isinilang si Elpidio Quirino sa Vigan, Ilocos Sur noong November 16, 1890. Ang kanyang mga magulang na kapwa-empleyado sa pamahalaan ay sina Mariano Quirino at Gregoria Rivera. Nag-aral siya sa mababang paaralan sa Aringay, La Union. At sa San Fernando, La Union naman siya nagtapos sa mataas na paaralan. Sa lahat ng mga naging Pangulo ng Pilipinas, tanging si Elpidio lamang ang may angking talino sa sining at pagpipinta. Ang simula ng kanyang pagpasok sa politika ay nang kumandidato siya at manalong kintawan ng Ilocos Sur sa Pambansang Asembleya. Sa edad na 35 ay isa na siyang senador. Nanalo rin siyang kinatawan para sa Constitutional Convention noong 1934 at kasama siya sa mga bumuo ng unang saligang batas. Si Elpidio Quirino ay siya lamang humaliling Pangulo sa yumaong Pangulong Manuel Rojas. Si Quirino ang personal na nakipag-usap kay Luis Taruc upang pasukuin at mabigyan ng amnestia ang mga kasapi sa HUK. Ang layunin nito ay upang mabigkis ang mga Pilipino. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, naganap ang Quirino-Foster Agreement na naglalayo na mapaunlad ang kabuhayan ng bansa. Maaalalang noong 1945 ay naging biktima ng massacre ng mga Hapones ang pamilya ng Pangulong Quirino. Nasawi sa nasabing massacre ang kanyang may bahay na si Alicia Siquia at 3 anak. Nang sumunod na halalan ng November 10, 1953, natalo si Pangulong Quirino ni Ramon Magsaysay. 3 taon pagkakaraan, namatay siya noong February 28, 1956. Ramon Magsaysay, ikatlong Pangulo ng ikatlong Republika. Kakaiba siya sa lahat ng mga naging Pangulo ng Pilipinas. Siya ang tinaguriang idolo ng masa dahil sa ipinakita niyang pagmamahal at pagkalinga sa mga nahihirap at sa lahat ng Pilipino. Hanggang sa panahong ito, tuwing nababanggit ang pangalang Ramon Magsaysay ay naroon pa rin ang paghihinayang, paghanga at paggalang. Si Ramon Magsaysay ay ipinanganak sa Iba, Zambales noong August 31, 1907. Ang kanyang mga magulang ay sina Ezequiel Magsaysay at Perfecta del Fierro. Sa Castillejo siya nag-aral ng elementarya at sa Zambales Academy naman nagtapos sa mataas na paaralan kung saan nakamit niya ang pagiging salutatorian. Kumuha siya ng Mechanical Engineering sa University of the Philippines, ngunit hindi niya ito natapos bunga ng kahinaan ng katawan. Gayunman, nakapagpatuloy naman siya ng pag-aaral sa Jose Rizal College at nakatapos siya ng kursong Commercial noong 1932. Sa halalan ng 1953, nanalong Pangulo si Ramon Magsaysay at pangalawang Pangulo naman si Carlos P. Garcia. Siya ang kauna-unahang nagsuot ng barong Tagalog sa kanyang inaugurasyon na dinagsa ng maraming tao. Patunay lamang na mahal talaga siya ng sambayanan. Nagsimula si Ramon Magsaysay sa pagkalinga sa mga mahihirap sa pamamagitan ng pagpapagawa ng mga daan at pagpapagamit ng mga bagong kaalaman sa pagsasaka. Talagang hindi matatawaran ang pagkalinga ni Ramon Magsaysay sa mga mahihirap na mamamayan. Sa lahat ng mga naging pangulo ng bansa, tanging siya lamang ang nakaalalang pangalagaan ang kapakanan ng mga tribal minorities. Hindi huminto si Ramon Magsaysay sa kanyang pagsisikap na mapabalik sa pamahalaan at sa bayan ang mga HUK.
Ang inumpisahang gawain noong siya ay kalihim ng tanggulang pambansa pa lamang sa ilalim ng pamahalaan ni Pangulong Quirino. March 17, 1957, ginimbal ang sambayan ng Pilipinos ng balitang pagkamatay ni Ramon Magsaysay. Bumagsak ang helicopter na kanyang sinasakyan sa bundok ng Manunggal sa Cebu. Nagluksa ang buong bansa sa pagkamatay ng isang dakilang pangulo na walang inisip kundi ang kapakanan ng kanyang bayan. Carlos P. Garcia, ika-4 na Pangulo ng ikatlong Republika. Ang sumunod na Pangulo kay Ramon Magsaysay ay si Carlos P. Garcia. Siya ang ika-4 na Pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Isa rin siya sa mga higit na iginagalang na Pangulo ng Pilipinas tulad ni Ramon Magsaysay, sapagkat napakalaki rin ang kanyang pagpapahalaga sa kapakanan ng mga Pilipino. Si Carlos P. Garcia ay isinilang sa Talibon, Bohol noong November 4, 1896. Ang kanyang mga magulang ay sina Politronio Garcia at Ambrosia Polestico. Maalwan ang buhay ni Carlos P. Garcia kaya naman naging maayos ang kanyang pag-aaral. Sa Bayang Tinilangan, siya nag-aral ng elementarya at sa Provincial High School. Sa Cebu naman siya nagtapos ng sekundarya. Nagtapos siya ng kolehiyo sa Diliman University at nagpatuloy ng pag-aaral ng batas sa Philippine Law School sa Maynila. Dito na nagsimula ang kanyang karera sa politika. Naging matapat siya sa paglilingkod kaya umabot ng 6 na taon ang kanyang panunungkulan bilang sinatawan ng Bohol. Nagtuloy-tuloy na ang kanyang makulay na karera sa politika. Naging kinatawan siya ng Pilipinas sa Washington para sa Philippine Rehabilitation at War Damage Claim. Nagsimula siyang maupo bilang Pangulo ng bansa isang araw matapos namatay si Pangulong Ramon Magsaysay noong March 17, 1950. Maganda ang mga iniwan ni Garcia sa panahon ng kanyang pamumuno bilang Pangulo. Siya ang nagpasimula ng patakarang Pilipino muna. Natapos ang kanyang panunungkulan bilang Pangulo noong December 13, 1961. Muli siyang tumakbo sa pagkapangulo sa eleksyon ng 1961, ngunit tinalo siya ni Diosdado Macapagal. Siya ay nahalal na Pangulo ng Second Constitutional Convention noong June 11, 1971. Ngunit sa kasamaang palad ay inatake siya sa puso 3 araw matapos siyang makapanumpa. Naulilan niya ang asawang si Leonila de Matagsa Garcia at kaisa-isang anak na si Linda Garcia. Diosdado P. Macapagal, ika-5 Pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Si Diosdado Macapagal ay sinilang sa nayon ng San Nicolas sa bayan ng Lubao, Pampanga, noong Setyembre 28, 1910. Ang kanyang mga magulang ay sina Urbano Macapagal at Romana Pangan. Ang kanyang ama ay isang magsasaka. Ang kanyang ina naman, dahil hindi nakatungtong ng paaralan, ay tanging paglalabada ang naging hanap buhay. Mahirap lamang ang buhay ni Diosdado Macapagal, ngunit hindi nakahadlang ang kanilang kahirapan upang siya ay makapag-aral at maging pinakamaimpluwensyang tao sa bansa sa kanyang kapanahunan. Sa Lubao Elementary School siya nag-aral ng elementarya kung saan siya nagtapos na valedictorian. Salutatorian naman siya sa mataas na paaralan ng Pampanga. Dahil sa kanyang galing at talino ay nakatungtong siya sa kolehiyo sa pamantasan ng Pilipinas. Una niyang trabaho ang pagiging kawani sa kawanihan ng lupain noong 1932. Nagsimula siyang mag-aral ng batas sa Philippine Law School pero sa University of Santo Tomas na niya ito natapos. Naging top-notcher siya sa bar exam noong 1930. 2 ang naging asawa ni Pangulong Diosdado Macapagal. Ang una ay si Purita de la Rosa na maagang namatay. Iniwan siya nito ng 2 anak, sina Maria Cielo at Arturo. Ang ikalawa ay si Dr. Evangeline Macaraig na nagbigay din sa kanya ng 2 anak, sina Maria Gloria at Diosdado Jr. Ang kanyang sinusunod na panuntunan sa buhay ay ito: gawin mo ang pinakamabuti mong magagawa at ang Diyos na ang bahala sa iba pa.
Si Macapagal ay yumao noong Abril 1997. Ferdinand E. Marcos, ika-6 na Pangulo ng ikatlong Republika. Si Ferdinand E. Marcos ang itinuturing na isa sa pinakamatalinong naging presidente ng bansa. Hindi lamang sa temang akademiko, kundi pati sa kanyang ginawa upang mapanatili niya ang sarili sa posisyon sa loob ng mahigit 20 taon. Siya ang ika-6 na Pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Si Marcos ay sinilang noong September 11, 1970 sa Sarat, Ilocos Norte. Ang kanyang mga magulang ay sina Don Mariano R. Marcos at Doña Josefa Edralid. 4 silang magkakapatid. Siya, si Dr. Pacifico, Elizabeth at Fortuna. Ang kanyang ama ay naging kongresista ng Ilocos at gobernador ng Davao. Nang sumunod na halalan 1953 ay muli siyang nanalo ng kongresista at naging assistant minority floor leader sa Kongreso. Hindi na napigil ang pag-imbulog ni Marcos sa larangan ng politika. Sa ikatlong pagkakataon ay nahalal siyang kongresista noong 1957 at senador naman noong 1959. Noong Nobyembre 9, 1965, nanalong Pangulo si Marcos at pangalawang Pangulo naman si Eugenio Lopez. Ang mga magsasaka ay nabigyan ng mga kaalaman teknikal ukol sa modernong pagsasaka. Noong 1969, muling nanalo si Marcos bilang Pangulo at si Lopez bilang pangalawang Pangulo. Noong Setyembre 21, 1972, ay binaba ang batas militar o martial law. Nobyembre 19, 1972, ay natapos ang bagong saligang batas. Namatay si Marcos noong Setyembre 28, 1989 sa Hawaii. Iniuwi sa bansa ang kanyang bangkay at inilagak sa isang glass case crypt sa kanyang sinilangang bayan. Namatay siya sa gulang na 72. Corazon C. Aquino, ika-7 Pangulo ng ikatlong Republika. Si Corazon C. Aquino ang kauna-unahang babaeng Pangulo sa bansa. Mas kilala siya sa tawag na Cory at isinilang noong January 25, 1933. Nagmula siya sa isa sa pinakamayayamang angkan sa bansa. Ang kanyang mga magulang ay sina Don Jose Cuangco ng Tarlac at Doña Demetria Sumulong. Nag-aral siya ng batas sa FEU, ngunit isang semestre lamang ang kanyang natapos at huminto na siya. Walang hilig sa politika si Cory. Kontento na siya sa pagiging isang mabuting asawa at ina ng kanyang mga anak. Ang pagpasok ni Cory sa politika ay hindi pinlano. Ito ay bunsod lamang ng kanyang hangarin na maihanap ng katarungan ang kanyang asawang pinaslang. Nang magpahayag si Marcos na magkakaroon ng snap election upang makita kung gusto pa talaga ito ng mga tao, marami ang humimo kay Cory na lumaban pero hindi agad siya sumang-ayon. Si Marcos ang prinoklaman ng COMELEC na siyang nanalo sa naganap na snap election noong February 7, 1986. Ayon naman sa NAMPREL ay si Cory ang nanalo. Nagpahayag ng civil disobedience si Cory noong February 16, 1986 habang siya ay nasa Cebu. Sinundan ito ng kudeta pagkaraan ng ilang araw sa pamumuno ni Juan Ponce Enrile at Fidel V. Ramos kasama ang pangkat ng RAM noong February 22, 1986. Dumagsa ang mga tao sa EDSA at tinawag iyong People's Power. Sumisigaw ng pagbabago ang mga tao at pinabababa sa pwesto si Marcos. Habang tumatagal ang pamahalaang Aquino, marami ang makakapansin na ang mga nakapaligid sa Pangulo ay uhaw sa kapangyarihan at sa paghihiganti sa mga dating nakinabang sa panahon ni Marcos. Walang gaanong maipagmamalaki si Cory ng mga konkretong nagawa tulad ng transportasyon gaya ng light rail transit, superhighways, mga gusali at iba pang ipinagmamalaki ng nakaraang administrasyon ni Marcos. Sa panahon din ni Cory natanghal ang Pilipinas sa buong mundo dahil hinangaan ang People's Power at EDSA Revolution. Dahil sa rebolusyong ito ay walang dumanak na dugo. Fidel V. Ramos, ika-8 Pangulo ng ikatlong Republika. Si Fidel V. Ramos ay naging pinuno ng sandatahang lakas at kalihim ng tanggulang bansa bago naging Pangulo ng Pilipinas. Isinilang si Fidel Ramos sa Lingayen, lalawigan ng Pangasinan noong March 18, 1928.
Isinilang siya noong panahon ng mga Amerikano na kilala sa tawag na peacetime. Ang kanyang mga magulang ay sina Narciso Ramos at Angela Valdez Ramos. Marami rin ang nasiyahan sa kanyang pamumuno. Binalak din niyang susugan ang saligang batas upang magkaroon pa siya ng pagkakataong tumakbo muli bilang Pangulo ng Bansa. Ngunit ang kanyang benefactor na si dating Pangulong Cory Dean ang nanguna upang hindi ito matuloy. Kaya nang sumunod na eleksyon para sa Pangulo ng Bansa ay hindi na siya nakatakbo pa. Sa ngayon ay kilala siya bilang Citizen Eddie. Joseph A. Estrada, ikasiyam na Pangulo sa taon ng sentenaryo. Si Joseph Ejercito Estrada ang kauna-unahang artista na naging Pangulo ng Bansa. Siya rin ang kauna-unahang Pangulo na hindi nakatapos ng pag-aaral. Isinilang siya noong April 19, 1937 sa Hospital and Child Hygiene sa Manila. Ang kanyang mga magulang ay sina Emilio Ejercito na isang inhinyero at si Maria Marcelo. Unang tumuntong ng paaralan si Joseph sa Ateneo de Manila kung saan siya natapos ng elementarya. Sa Mapua Institute of Technology siya nagpatuloy ng pag-aaral kung saan siya nakatapos ng high school. Isa si Joseph Estrada sa mga haligi ng pelikulang Pilipino. Ang unang tikim niya sa politika ay nang manalo siya bilang mayor ng San Juan noong 1967. Sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang mayor ay hindi tumanggap kahit piso si Joseph. Noong 1972 ay hinirang din si Joseph ng Philippine Princeton bilang isa sa pinakamahusay na mayor ng Maynila. Noong halalan ng 1987 ay tumakbo siya bilang senador at nanalo ito. Naging pangalawang Pangulo si Joseph Estrada kay Pangulong Fidel Ramos. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang popularidad, madaling nasira sa pamahalaan si Estrada. Nasangkot ang kanyang pangalan sa marami at malaking anomalya. Hindi pa siya nakakadalawang taon sa pwesto ay nadismaya na sa kanya ang maraming tao. Sa una ay nagmatigas siyang humawak sa kanyang posisyon, ngunit napilitan din siyang bumaba noong January 20, 2001. Si Gloria Macapagal Arroyo, ikasampung Pangulo ng ikatlong Republika. Si Gloria Macapagal Arroyo ang ikalawang babaeng Pangulo ng Pilipinas. Siya ang bunsong anak ng dating Pangulong Diosdado Macapagal at Doktora Evangeline Macaraeg. Sa kanyang murang gulang, si Gloria ay kinakitaan ng kakaibang ugali. Noong panahon na nakaupo bilang Pangulo ng Bansa ang ama at sa Malacanang sila nakatira, mas gusto niyang wala siyang bodyguard. Matalino si Gloria. Katunayan ay valedictorian siya nang magtapos ng elementary at high school sa Assumption Convent. Kumuha si Gloria ng master's degree sa economics sa Ateneo de Manila at doctorate naman sa economics din sa University of the Philippines. Naging assistant professor siya sa Ateneo at professor naman sa University of the Philippines School of Economics hanggang 1998. Nahirang siyang Assistant Secretary ng Department of Trade and Industry noong 1989 hanggang 1992. Noong 1998 ay tumakbo siya bilang pangalawang Pangulo at siya ang nanalo. Naging Pangulo siya ng bansa noong January 20, 2001. Matapos iwan noon ng Pangulong si Joseph Estrada ang Malacanang bunga ng EDSA 2. Maganda ang pangarap ni Gloria para sa Pilipinas. Sa halalan noong May 10, 2004, muling kumandidato si Gloria bilang Pangulo dahil ibig niyang ipagpatuloy ang nasimulan na sa pagpapatakbo ng bansa. Si Gloria Macapagal ay kinasal kay Attorney Jose Miguel Tuason Arroyo noong August 12, 1968. Sila ay nagkaroon ng 3 anak, sila Juan Miguel, Evangeline Lourdes at Diosdado Ignacio.